Roque, eto nagpapakalat ng fake news si Roque. Makapal ang muka ni Roque. Bakit to, mga kababayan? Alam niya, nasa labas siya ng bansa eh. Alam niyo po, ang tanging hinahawakan lang ni Roque, mga kababayan, ba't kayo nagko-comment dyan? Huwag kayo magko-comment. Ano sasabihin niyo? Ratbo ni AR. Wag niyo nga comment yun. Hindi, ang tanging pinangahawakan lang ho ni Herminio Harry Roque, mga bossing, yung time, no, na, nakapasok yung application niya doon sa pagka-asylum. Yun lang. Nasa panahon po na pag napatunayan ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, na si Roque ay hindi ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas, dismiss yan. Yung paghingi ng asylum ni Roque, basura ho yan, mga kababayan. Ano akala nyo sa bansang Netherlands? Hula-hula lang? Kung ano lang ang sabihin nung nanghihingi ng asylum, yun lang ang papaniwalaan? Hindi. Iniimbestigahan yan. Siyempre, isipin nila, si Roque, kilalang personalidad to sa Pilipinas. Ito ang isa sa napasubo, no? Si Roque sa Pilipinas. Tatype lang yan. Harry Roque, Herminio Harry Roque. May mga hearing pala siya doon sa Pilipinas. No? At ayun, uma-attend siya sa hearing. Saglit, sige ka, panoodin natin. Ayun, may pinagmayabang si Roque na may ipapakita daw siyang dokumento para mapatunayan na yung pera niya ay hindi galing sa Pogo. Tapos type, next hearing. Hindi na umattend si Roque. No? Sabi niya, papakita yung dokumento. Ganun. Kaya pala tumakas to ng Pilipinas kasi may hindi lang depensa sa kanyang sarili. Sabi-sabi, maglalabas ng ebidensya na yung pera niya hindi galing sa Pogo, tapos wala na, tumakas na. Pumunta na dito sa atin sa Netherlands. At tayo ang gagawing pananggalang. Malalaman at malalaman ho yan, mga kababayan. Di ba? Malalaman at yung sinasabi niya, 1.5 taon kung sakali ang itatagal noong aplikasyon na yon, maaaring hindi ho. Dahil ang Pilipinas nag-submit na ng mga dokumento para patunayan walang gumigipit kay Roque. Eto na si Roque, mga boss. Fake news. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Ewan ko kung paano. Lawyer ho ito, ha. Ako, simpleng tao. Tayo, simpleng tao. Pero hindi ho natin maintindihan kung saan ho hinuhugot ni Roque yung mga sinasabi niya. Biruin nyo at pakinggan nyo ho. Simulan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Ayun daw. Binibira si Atty. Claire Castro, mga kababayan. Meron sasabihin si Roque. Sabihin nyo sa akin kung peke o hindi. Kung maka-apekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. Negative 28. Narinig nyo ho, ang approval ni Marcos Jr. ay negative 28. Pagka sinabi mong negative, no? Wala nang Pilipino ang naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Negative na nga Wala nang naniniwala. Ibig sabihin, pati ako na nagsasalita dito, pati ho kayo dyan sa nakikinig, hindi kayo naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano sinasabi nito? Negative. Okay, sana. 28% ang trust rating na lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Negative. At negative 29 ang approval at the trust rating. Negative 29? Ano yun? Saan nakukuha ni Roque yung mga ganong kabaklaan? Kabalbalan, mga kababayan. Di ba? Saan nakukuha ni Roque, pambansang nanay survivor? Kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating. At wala. Ikaw lang ang may sabi nun.
Puro kakabaklaan, kabalbalan. Oh. Napaka super negative pa, negative 28 at negative 29. So, Ang may super negative pa, ha? Oh. Parang Superman. Oh. Siguro ang favorite ni Roque na mga kababayan, yung mga kagaya ng mga Batman, Superman. Siguro ang favorite ni Roque, Superman. Oh. 'Di ba? Mahilig sa super. May nalalaman pa, super negative. Anak ng putek na super kabalbalan yung mga pinagsasasabi mo dyan, Roque. sabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi negative 54. Dahil sa Bohol, negative 54 daw ang approval rating ng ating presidente. Nako, promise, isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, negative 54 na yan. Oh, may ganun pa. Di ba sinasabi mo magaling kang magpabagsak ng gobyerno? Ba't mukhang ikaw ang bumagsak dyan? Mukhang ikaw ang bumagsak sa pagtatago. Oh. Sabi ni Ilyanes, paanong negative ang bilang ng tao kung 0 pwede pa? Correct. Pero yung sinasabi ni Suboman, ano ba yan? Si Rosana de Guzman naman kasi, magkukomento lang, nababasa ko tuloy. Si Suboman, yang si Roque. So, negative yan? Baka tegi na hula tayo. Paanong naging negative? Ba't di nila ako tanungin? 220% ang ibibigay ko kay PBBM. Si Roque, hindi mo na alam kung ano yung mga pinagsasabi. Ano ho yan, ha? Lawyer ho yan, mga kababayan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak. Bumabagsak daw. Maniniwala pa ho ako, mga kababayan, no? Kung yun nga, 28, sabihin niya, 28, mababa. Pero yung may negative, imposible naman ho yun, mga bossing. Sabi ni Oliver Albuen, bakla, madaldal pa. May pa super negative pa. Ayan, hindi ho ako may sabi ni Oliver Albuen, Approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi na meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako yung spokesperson, alam naman natin kung ano naging ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have pikon na pikon kay Claire kay Attorney Claire. Yung mga ganyan, na kilos nila, yung tipo bang akala nila magaling sila. Pero deep inside, pikon na pikon ho yung mga yan. No? Bakit hindi? Napasubo na. made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibili sa Oo, lalong iinit yung ulo ninyo. Dahil kada salita po ni Attorney Claire, mga kababayan, umiinit ang ulo nung mga DDS. Nang gagalaiti ho, mga kababayan. pagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts. Dahil sa iyo, lalong nabubwisit ang mga tao kay Junior. Hindi. Lalo kayo napipikon kada nagsasalita si Attorney Claire, mga kababayan. Di ba? Tuloy mo, Roque. Oh, thank you very much. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Si Harry Roque ngayon ay lumalabas na ngayon bilang fake news peddler. Nung nasa SMNI pa naman yan may pinapakalat nga yan, 3 sila, si Badoy, si Roque, at si, ano pangalan nung isa? Si Celis. Dating NPA na hanggang ngayon ang galawan, NPA. May pinapakalat sila, sabi nila, naku po, ito may inarmasan na 300 katao. No? Ang gobyerno para pukpukin sa ulo yung mga vlogger nila. Lahat ng mga vlogger nila nung nando sa Bulacan, nakaganon yung cellphone, nakatutok sa lahat. Yung SMNI, ang lalaki ng camera. Ni isang video wala silang nailabas o naipakita na meron 300 katao na may hawak ng pamukpok. Sila Roque, si Roque, si Badoy, tsaka si Celis. Lahat ho nagtatago.
Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakilala Pero walang napapatunayan. 'Di ba? Walang napapatunayan, mga kababayan. ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Dali, ang dami umiiyak doon sa TikTok. Hindi ko kasi nakatutok ako. 2,500 viewers dito sa YouTube. Nakatutok ako sa inyo. Ang dami palang umiiyak doon sa sa TikTok. Nag-iiyakan mga kababayan. Ngayon ko lang napansin. No, kasi nanggigigil No, binabanatan natin yung pambato nilang bakla Ay! Hindi ako may sabi nun. Si Mami Pebs. 'Di ba tinanong natin, Mami Pebs, bakla ba si Roque? Baklang bakla daw. JQ, shout out sa iyo. Tuloy natin 'to. Thank you po. Wala na, okay na. So paano mga kababayan, mga boss chief amo sir, dahil wala na po tayong pag-uusapan at hanggang ngayon po, yung mga DDS, ang sinasabi lang bayaran ka pala, adik ka pala. Paulit-ulit, ang dami natin tinapik, 6 ang tinapik natin. Walang nasabi, walang na-debunk yung mga DDS. Naku po, mga DDS, baka sakit na ang pagiging DDS. Paalam po hanggang sa muli mga kababayan.